Amen, amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa kahit gabi ay maliwanag naman sa atin bilang mga Kristiyano dahil tayo po ay pinapakilala ng Panginoon na children of light. Kaya purihin po natin ang Diyos dahil po sa biyaya niya at kahabagan na nakaraos tayo sa mga nakarang mga oras ng ating buhay at maraming salamat po sa mga kapatid na kasama kanina na nakayanan po that God enabled you to be with there at nakasama po sa pananambahan at pagsalo-salo sa salita ng Diyos. Yung po yung unang bahagi itong aming napag-aralan. Salamat po ay at least kahit paano ho ay nandun po yung desire ninyo na sambahin natin ang ating Panginoon sa Spirit and in truth, presenting ourselves living sacrifice, yan ang ating mga bodies, no, sa Romans 12:1. At yan po yung kailangan natin hanggat may opportunity. Sana po yung lalo na kayong mga malapit. Salamat kay Sister Prima, nakarating siya kanina, no? At meron akong namimiss dyan eh. So hindi yung kung anong dahilan hindi nakarating kanina. At least malapit, dalawa yung dalawa, no? Dalawa yan, okay. Pero maraming salamat dun sa mga pamilya, mga kapatid ay nakarating kayo. Salamat kay sa maraming Lacar family, mga Bitente family, Aquino family, no, Payumo family, Radang family, and then mga Lacar of course. Salamat yung taga-Angeles naparito nakasama natin. Then yung elder brother ko, si Brother Hill, no? At salamat din po sa iba pang mga individual na nakarating. At hari nawa po ay sunod sa Sunday ulit. Pagkatapos mapag-usapan natin gradually ay idadagdag natin ang isa sa mga pagtitipon, yung either yung Wednesday or Sunday night sa Sunday morning na magiging regular na natin po yan na nagtitipon. So pag-pray natin na one of these days magkaroon din tayo ng Wi-Fi doon sa church na yon para sagawa din tayo ng live stream sa lugar na yon. Di po tayo nakagawa ng live stream kanina dahil po ay walang Wi-Fi po doon, mahina. Mostly po yung nagwa-Wi-Fi doon ay data mode, ang tawag ba doon? So yun po yung anyway, at least sa biyaya ng Diyos ito naragdagan po yung ating opportunity para po yung tuunan natin ng pansin sa oras na ito ay ang kanyang salita. Napakasarap po ng mensahe kaninang umaga at ito rin po yung kabuuan ng masarap na mensahe na yun kasi salita po ng Diyos talagang hinahalin tulad to sa maraming bagay, no? Ilaw, sword, no po, ay apple, no? Prutas, pagkain. So ito po yung iba't ibang mga bagay na nire-represent ng salita ng Diyos. Alright. So maraming salamat po sa mga kaibigan po namin, mga kapatid, no? Kaibigan na, Kristiyano pa, members of God's family sa iba't ibang lugar ay let us know na kayo po ay nakikinig dyan. Inspirasyon po sa amin yan. Huwag niyong ipagdamot, no? Ay nakaka-encourage po yun. Imagine mo, no? Yung pagpapanood mo, and then yung pakikinig mo ng salita ng Diyos, may pabatid mo lang po sa amin, blessing na pong malaki sa amin yun. Kaya wag ho niyong ipagdamot yung mga comment ninyo, yung mga likes ninyo. Sana ho, pag kayo nag-like, ay talagang pinakinggan nyo, no? Hindi po yung dumang ka lang, tapos nilike mong ganon, at hindi mo naman pinakinggan, ala naman ding yours dun. Pero anyway, at least napansin mo, merong ganong klaseng programa, at it is between you and God. So, salamat po. Anyway, kahit paano, ay alam ko kahit na may clean prayer man ay nag-aalay ka. So yun po yung pinakamalaga. Habang po ang iyong lingkod ay nagpapakinig ng salita ng Diyos, kailangan ko po yung tinatawag nilang mabilisan, no? Yung instant prayer siya sabi ng Bible, no? Instant prayer siya sabi ng Romans. Kaya sa gabi pong ito ay hindi na po tayo ay magpaligoy-ligoy at tayo po isang masamang manalangin. Handa po natin kaisipan at ating mga puso. Make sure na ang pakiramdam mo sa heart mo ay soft, malambot. Kasi diyan lamang po epektibong may tatanim ang binhi ng katotohanan. Pangalawa,
kailangan meron po tayong patuloy na humble and meek and lowly na spirit. Kasi diyan lamang po may tataas ang Panginoon sa life natin at diyan po natin makakamtan ang promotion. Pag tayo po ay nagmamataas, alam mo na po yung gagawin ng Diyos, ibabagsak. Sinabi na po niya yun. Ang nagmamataas, ibababa, ang nagpapakumaba, itinataas. Sinong gagawa nun? Ang Panginoon. Hindi po ikaw. Marami po kasi mga tao tinataas ang sarili. Hayaan mo ang Diyos ang magtaas sa iyo sa tamang panahon. Ang kailangan lang po natin dito, palagi nating hilingin, magsumamo tayo sa Panginoon. Lord, just keep my heart soft and my spirit humble, meek, and lowly. Kasi yun lang po yung tinuro niya, yan ang minulat niya doon sa Matthew 11:29. So, ready po natin. Ating kaisipan ng ating mga puso. Let's bow our head. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, sa dakila, maraming salamat na naman, Ama. At ito, alam po namin, ang nakaharap ka ngayon, nakatingin, ang inalay mo, ang napakalaga mong oras. Hindi ka po gaya ng maraming tao sa mundo na minsan ay walang oras sa mga taong sabihin po na natin na nasa mababang level ng kabuhayan. Pero ikaw po, basta't anak mo, tao na nagbigay ng interes, ay binibigyan mo po ng mataas at mahalagang oras. Kaya alam po namin, kasama ka namin, sa pamamagitan ng iyong Spiritong Banal, tuturuan kami na i-appreciate, unawain ang iyong mga salita. Just please, Lord, open our eyes of understanding para po bawat salita mo na kami pong mababasa, maririnig, ay ito po ay maunawaan namin. Kaya thank you, Lord, sa pagtitiwala. Salamat sa mga prayer po ng iyong mga anak. Salamat po sa oras na naiukol namin ngayon ay dinagdag mo sa amin tungo sa iyong pangalan at karangalan, kapurihan, Christ na we pray. Amen. So, kunting review lang po dun sa una kanina. Kayo po kanina na maring nag-aabang, kalabat ba? Wala si pastor ngayon, din nag-live stream. So, kasi ho ay nagsimula pong magtipon sa simbahan. No? Ang tawag diyan ay sambahan. Okay? So, ang pinag-uusapan po natin dito ay scriptural testimony about the head of Christ. So, makikita niyo dun sa screen. No? Scriptural testimony about the head of Christ. Sa mga kasulatan ay merong patutuo kung ano ang mga kaganapan nangyari may kinalaman sa ulong bahagi ng Panginoon. Kasi isang bahagi lang po ng kanyang katawan ay napagtuunan po ng Banal Espiritu dito pambigyan. Ito ay may sulat mapansin ng mga bumabasa ng Biblia. Lalo na pag Kristiyano, lalo niya ngayong maintindihan kung bakit head pa ito isang subject, no? Ulo pa ng Panginoong Jesucristo. Ang nais papansin ng Banal Espiritu kung bakit naisulat sa Banal na Kasulatan ang mga pangyayari may kinalaman sa mismong ulo, yung part ng kanyang body, physical body during that time ng Panginoong Jesucristo. So ito po ay natuunan natin ng pansin kanina. Ito yung mga ilang patutuo na may kinalaman po sa ulo ng Panginoon. Ay makikita natin yung record doon sa Luke chapter 9, 57 to 62, kung kayo nagsusulat. Luke chapter 9 verse 50 to 67, papansinin nyo doon. And then ang pangalawa ay Matthew 8 verses 19 and 20. Matthew 8, 19 and 20, ito po yung dalawang pinagkunan natin ng testimony sa kasulatan ng Panginoon, may kinalaman sa kanyang ulo. Yung point number 1 na pag-usapan naman po kanina, an unrested head in life. So during the earthly ministry ng physical life ng ating Panginoong Jesucristo, and at the same time, God po siya, but kailangan po ay maggawa niya yung pinaka-mission niya na maging gaya siya sa anyo ng tao. At sa kanyang pagiging pagkakaroon ng anyo ng tao ay kailangan mamuhay siya ng gaya ng tao. Dahil ang buang pagkakataon tao niya, ito ay pagpapahayag ng kanyang tinatawag nating pakikiisa, pagdamay sa buhay ng tao. At kailangan mangyari ang mga bagay na kinakailangan mangyari
sa kanya upang makita nila na siya bilang tinawag na Son of Man ay may makikitang pangyayari sa buhay niya, may kinalaman sa parts ng kanyang body, particularly yung kanyang head. At yung ulo niya, na gaya ng sinabi doon sa Matthew chapter 18, okay, sa Matthew chapter 18, verse 19 and 20, and a certain scribe came and said unto him, Master, I will follow thee whithersoever thou goest. Susunod ako kahit saan ka man pumunta. At nag-react po ang Panginoon, and Jesus said unto him, the foxes have holes. Ito yung mga soro kanya, may mga lungga, and the birds, mga ibon of the air, o sa himpapawid, meron niyang mga pugad, but the Son of Man hath not where to lay his head. But the Son of Man hath not where to lay his head. Sa buhay ng Panginoon during His earthly ministry, hindi ho niya natikman na mag-una ng masarap, malambot, okay, healing na unan, kundi wala nga eh. Kahit saan na lang siya makatulog, wala nga ho siyang unan. Kasi gusto sumunod nito, kaya lang kinausyon niya, yung mga soros, may mga lunggayan, ang mga ibon sa himpapawid, may mga pugad, pero yung Son of Man, anak ng tao, ay walang paghihiligan ng kanyang ulo. So paano ka nga na makakasama rito kung kaya mo? Napakahirap po na pag ikaw ay pagod na pagod, hihiga ka, wala ka mang pong unang paghigaan. Ewan ko kung kayo'y nakaranas ng maghiga na walang unan, flat yung ulo sa sahig. Kami ho nakaranas ng mga ganun. Kaya yung unan namin noon, hindi ho kapareho ng mga unan ngayon. Kami noon ay nag-iipon pa ang nanay ko, kami tulong-tulong. Yung mga binilad na bunga ng tinatawag nating bulak, patataas na kahoy yun, no? At pag nakabilad, tapos pag pwede nang buksan, patutuyuin yun, ilalagay ho sa supot ng harina na hinubog na paglalagay ng unan. Kaya yan po yung uri ng aming mga pinagtulugan nun. Kaya pag medyo marumi na ho yung supot ng harina, ay tatastasin ng aming nanay yon, tapos ay bibilad muli yung mga bulak na nandun sa loob, o kung kinakailangan palitan, ay papalitan na. Tapos po yun ay pagka nabilad, pwede pang gamitin, susupot muli, tiyaga po ng aming magulang na babae, no? Kasi ho siya ay marunong manahe kahit paano, tapos ay tinuruan kaming magsulsi. So ito po yung isang karanasan. Kung i-compare natin sa ating buhay, ano yung karanasan mo when it comes sa paghiga? Maaaring yung iba namimili talaga, gusto nila talaga komportable. Hindi mo masisi, kaya, pwede. Pero po siya, nakaranas siya ng ganito, walang paghihiligan yung kanyang ulo. Yan po yung naging buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa layunin, naialay ang kanyang buhay para po sa ating kasalanan. Tinanggap niya yan, ang ganyang karanasan. And then makikita po natin, kaya hindi po kataka-taka, dahil po sa ganong kalagayan, nung lahat po ng, sabihin na natin, all things, ay naibigay na po sa kanya ng Ama, na binabanggit ng Matthew 11:27 hanggang 29, ay inaalukan po niya yung mga taong lumapit sa kanya, yung mga pagod na pagod sa buhay, walang katahimikan, hindi mapakali, magulong buhay. Iyan ang wika niya, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Sipin mo yung one time sa kanyang life, wala nga siyang paghiligan ng kanyang ulo, walang pag-unan sa kanyang mga pagtulog during his earthly ministry. Ito ho, bilang God, ay inanyayahan po niya yung mga tao, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, I will give you rest. Kapag ang tao magulo yung isip, di ho makatulog yan. Palagi hong nagbubuntong hininga yan. Tayo, higa, ganun po yun, no?
minsan marami ho silang may iniinom na gano'n para makatulog lang. Ay mahirap po yung ganong kalagayan. So may sikreto na po ang buhay. Pag ganyan po ang suliranin mo kung ano yung kalagayan nyo, kabuhayan, nararanasan, problema. Kung di ka pa Kristiyano, ang unay lapitan mo itong Savior na ito. Dahil siya po makapagbibigay sa iyo ng kapahingan ng iyong kaluluwa. Mahirap po yung hindi mo kilala yung Savior. Hindi mo kilala ang naging buhay, hindi mo alam ang naging buhay niya during his earthly ministry. Para lamang magawa po niya ang napakalagang bagay na ito at mailaan ang kapahingan ng ating kaluluwa. And then yung pangalawang makikita mo doon sa verse 29, take my yoke upon you. Yung pamatok. Sabihin nito, may ilalagay na responsibility sa iyo. Kaya lang ito yung gustong-gusto niya. Learn of me, for I am meek and lowly in heart. You shall find rest unto your souls. Kaya ang una pong minumulat, tinuturo ng Panginoon na maging pundasyon ng buhay ng isang tao ay po yung kaamuan. Lowliness in heart. Kaya pag ang tao po ay walang kaamuan, walang kababaan ng kanyang puso, mahirap pong turuan yon kasi magyayamang talaga yun. Kaya kailangan ho ang bawat nagpapakilalang Kristiyano natuto sa Panginoon at hindi na po kailangan po yan ibalita mo na ako'y humble, lowly ako, meek ako. Hindi na po kailangan sabihin yun, makikita na sa buhay mo yun. Musicians na po yun. Kung plastic daw, hindi. Kaya mga kapatid, mahalaga po makilala mo ang Savior na ito, na God manifest in the flesh, na one time sa kanyang karanasan, sa buhay na kanyang dinaanan bilang Son of Man, ay yun ho, walang paghihiligan ng ulo niya when it comes sa paghiga. And then, kaya nga doon sa Psalm 37, ay rest in the Lord and wait patiently for Him. Mahinga ka sa Panginoon. Kaya nga, pagkilala mo, ay lahat po ng mga tunay na Kristiyano, pagkilalang kilala mo ang Panginoon, ano yung naranasan niya? One of His experiences ay yung wala hong paghihiligan ng kanyang ulo sa paghiga. Habang ho, ginagampanan niya in the process, yung kanya pong mission, para po yung kasalanan mo at kasalanan nating lahat ay kanya pong mabigyan ng solusyon at yung kabayaran ay kanya na pong babayaran para wala ka nang babayaran sa impyerno. Pero hindi ho yan magkakabisa sa iyo. Pag nag-refuse ka na tanggapin yung Savior na ito na God manifest in the flesh, ang very reason why nagkatawan tao ay para ho mag-suffer, bled and died, at nangyari na po yun for our sin. Kaya pag tinanggap mo yon, ikaw makasalanan at siya po yung Savior, alright, God na nag-manifest in the flesh, hindi po yung religion mo ang Savior mo, hindi po yung mga naipon mong mga works ang Savior mo, hindi po yung kakayahan mong gawin yung utos, hindi po yan. Ang Savior po yung person. Okay? At hindi po yung simbahan mo, ang religion mo, ang bautismo mo, ang kakayahan mo, o ang iyong sarili ang napako sa krus. Siya po ang napako sa krus. God po siyang mataas. Pero He humbled Himself, became obedient unto death, sabi ng Philippians chapter 2. Kaya napansin po natin yon na napakalaga. Pangalawa, nang mapapansin natin sa kabila ng ganun po ang naging karanasan ng Panginoon na isa, ay meron din naman nangyari sa kanyang buhay, mga taong nakarinig, nagbigay ng mahalagang oras para pakinggan ng kanyang salita. Ay ito po yung Mary na kapatid po ni Lazarus, na nung pong magsimulang mag-alay ito ng time makinig, every time ma-meet niya ang Panginoon sa kanyang pangangaral, ay natuto po kaya po sa kanya yung pinakamahalagang tinatago niya na pabango, ay hindi po siya nagatubili na ito'y basagin nung one time na nandun ang Panginoon sa kanilang lugar at binuhos sa ulo ng Panginoon at sa paa. And then yung mahaba niyang buhok ay siya yung kanyang pinang-apunas doon sa paanan ng Panginoon. Kaya yan po yung isang bagay na bagaman po siya kinu-question ng kanyang kapatid na si Martha, kasi iba naman ang pinagkakabalahan, iba ang priority niya, samantalang ang Panginoon ay present
Samantalang ang pagbibigay, pangangaral ng salita ng Diyos ay ongoing. Kaya ito'y paalala sa mga tunay na Kristiyano. Ano ba ang kasiyahan na bilang iyong pasasalamat na nailaan mo sa Panginoon? Inanoint sa kanyang head in gratitude. Si Mary, yung kanyang pinakamahal, ay hindi ho niya pinagkait. Bagaman maraming nag-react, unang nag-react dyan si Judas Iscariote. Kunwari, nagmamalasakit sa tao, ba't hindi nilang binenta ng ganitong halaga yan? Pamigay sa mga hirap, sa totoo lang. Hindi naman ho totoo yung nagmamalasakit sa mahirap. Ang katotohanan ho, siya ho'y magnanakaw at siya ho yung may bag, may hawak ng bag. Kaya gusto niya yung benta doon, may lagay doon sa bag. Yun, mag-enjoy na siya doon. Kaya alam naman natin, hindi rin siya satisfied doon sa nailalagay sa bag. Nakipagkutsaba sa mga pamunuan ng mga priest. Yun ay pinagkanulo ang Panginoon ng 30 pirasong pilak. And the rest, history na po yun. So, an anointed head in gratitude. Yan naman po hinahanap ng Panginoon sana sa panahon natin ngayon bilang mga tunay na Kristiyano. Ay kahit bigyan mo, pahayag mo ang gratitude mo sa Panginoon pamagitan ng gawang bagay na talaga you give your best. You give your best. Hindi mo naintindi kung anong sabihin ng mga tao. Kahit nasabihin na nilang nasisiraan ka ng ulo, sayang yan. Kung ginamit mo na lang ganito, ganyan, hayaan mo lang. Kasi yun ang pasya ng heart mo, kilala mo ito kasi may narinig ka, natutunan mo, nakilala mo ang Savior na ito, dilibat ang ating Panginoon Jesucristo. Pangatlo na napag-usapan po kaninang maga, yung a thorn crown head in suffering. A thorn crown head in suffering. So isa po nakaranasan niya dito sa lupa dahil nga ang vision niya, Christ Jesus came into the world to save sinners, 1 Timothy 1:15. At pagkatapos kung makita natin dito bilang Son of Man ay naisulat yung Luke 19:10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kaya doon sa pagtupad po niya ng ganyan, ito na po yung nangyari. Pinutungan po siya ng koronang tinik, a thorn crown head in suffering. At yan po nakita natin ang pangyayari diyan at saka yung ibang detail after that. At yan po yung tinalakay namin kanina. Hindi na po namin uulitin yung mga talata. Ngayon pupuntahan po natin yung pang-apat. Ang pang-apat po na sayang po kung ikaw po ay bilang member ng Magnified Bible Truth, hindi mo nakayanan kanina for maybe a valid reason naman. I don't know, ikaw po nakakalam nun. Hopefully ay sa darating na linggo ay at least makasama ka na namin. Maganda yung bilang namin. More or less siguro, mga 30 rin tayo siguro kanina or kung bababa man doon, konti lang. Pero alos ganun. Ang ganda nung mga formation ng mga upuan kanina. At kahit na nakatakip ang aming mga bibig ay nakikita yung saya sa aming mga puso dahil nagkita-kita ang mga anak ng Diyos sa isang pagtitipon na itinilaga ng Diyos. Kaya ako po'y alos maiyak kanina nung makita ko. Kaya ito po yung ating makikita pang-apat sa John 19 verse 28 to 30. Basahin po natin ang John 19 verse 28 to 30. At para makita po natin dito yung pang-apat na may kinalaman sa kanyang ulo. Ulo, yung parte ng kanyang body, ulo. Alam nyo, napakalaga ng ulong bahagi ng tao. Kasi dyan po yung nag-iisip. Pag hindi po tahimik, walang kapayapang kapahinga ng isip, hindi ho siya talagang makapagpasya, makakilos, halos ikot-ikot marahil sa kanyang kinalalagyan, higa, tapos tayo, tapos kung ano yung mga gagawin, hindi mapakali. Mahirap po, apektado ang kaisipan. Yan ay nangyayari po yan sa ulo. Hindi po nangyayari ang kaisipan doon sa may paa. Ano man ang nararamdaman ng buong body ay talaga ang ulo po ang nag-iisip po yan kung anong gawin, paano gagawin to, lalo na kung walang-wala. Kung kinakailan dalhin sa doktor, ano yung iisipin mo, no? Ang dami po talaga. Ulo talaga ang una po kasi nandiyan lahat. Alright, nandiyan ang bibig, nandiyan ang ilong, nandiyan ang tenga, nandiyan ang mata. Okay?
Hindi na po baling walang buhok, okay lang ho yun. Ang mahalaga ho rito ay may mata ka, may tenga, may ilong, may bibig. Yan po yung mahalaga. And then, kukonekta yan sa heart. Ang kakonekta ho niya yan ay ang katandem ho niya yun yung heart. So, ito pong makita natin sa John 19:28 to 30. After this, Jesus knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst. Ito na po yung nangyari, pinutungan siya ng koronang tinik, pinagtawanan, hinubad, tapos pinalitan ng kasuotang kulay purple, and then binigyan ng tukod, at siya ho ay with mocking, kinutya, ay nagluhod po sila sa kanyang harapan, at sabi nila, Hail King, sabi po nila. Kita ninyong ginawa. Tapos, pagkatapos po nilang naipakayag yung ganon, alright, hinubad po muli, sinuot muli yung dati niyang damit, and then kinuha po yung tungkod, yung reed na binigay sa kanya, para yan ay magiging mukhang ang hari. Dahil meron na pong siyang crown eh. Ang masaklap po dun ay pinalo sa kanyang ulo, dinuraan, etc. Ayan na po yung nangyari. Imagine kung ikaw tunay na Kristiyano. Ulitin ko ito Isipin mong banayad. Isang pangyayari sa buhay niya, wala ho siyang unang paghigaan. Pangalawa, kahit paano, merong isang babae, okay, na hindi natakot, di nahiya, hindi naghinayang, nailangan yung pinaka-precious na pabango, nabasagi niya po sa harap ng mga nanonood, nakasaksi sa kanyang ginawa, bagaman nag-react, okay, at galit na galit doon sa babae, bakit binasag yun, sinayang, kung binenta, pamigay sa mahihirap, yun yung mga reaction nila, ang galing pero ni-rebuke po sila ng Panginoon, binawalan, dahil po ginawa niya yung good thing, at hindi ito malilimutan. Ayan ang maganda ho. Ayan ang nabigyan natin ng emphasis kanina. Anything na best na ginawa mo sa Panginoon, pakatandaan mo, whoever na nagko-comment doon ng negative, nagko-complain, maaaring ka-close mo, whatever, ay hindi ka natinag. Pero ang damdamin ng Panginoon, nagawa niya yung best, hindi mawawala sa kanya yan. Ibig sabihin, maaalala ka. Naisulat nga sa Biblia. Buhay ka ba nung nangyari yun? O, hindi mo alam. Pero ngayon, nalaman mo bilang tunay na Kristiyano. Kaya hindi ka maghihinayang ngayon, hindi ka mag-aatubili. Ano bang best meron sa iyo? Na hindi mo po ito pwedeng may pagkait kung talagang yan po ay alam mo, natuto ka sa salita ng Diyos. Ito na po yung time. Ang sabi po rito, dumating na at Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scriptures might be fulfilled, saith, habang nakabayubay na sa krus, after na pinutungan ng korona, alright, pinagtawanan, kinutya, sinaktan, dinuraan, pinukpok, no? Hanggang napako na sa krus, dumating na yung time, I thirst ang wika niya. Narinig nilang lahat yun. Now there was set a vessel of full vinegar, yung paglagyan ng suka. Pinuno po yun, tapos sinawsaw po nila yung sponge with vinegar, inilagay nila sa sanga ng oso. No po, yung kahoy po ito, isang uri ng kahoy, yung isang sanga, ay doon nilagay yung sponge na may vinegar, at inilagay po sa kanyang bibig. Kita ho nyo na nauuhaw na po ang Panginoon na ito, Savior na ito, yung God manifest in the flesh, na one of his experiences, walang unang paghigaan. Meron nakapagbigay ng kaluguran sa kanya, in gratitude. Yung best ang binigay. And then dumating yung time na siya po'y kinronohan ng tinatawag nating tinik. And then sumunod na po ang mga pangyayari. Ito, napako na sa krus. Dumating yung time, nauhaw. Hindi po natural na ang nauuhaw kung ikaw po ay tunay na tao at tao ka talaga. Hindi mo pa inumin ng vinegar yung taong uhaw. Pero ginawa nila sa kanya yun. Tinanggap na ho yun.
God siya, pero hindi ho niya ginamit ang kanyang pagiging Diyos at that time para ho sila'y supilin, parusahan. Hindi. Tiniis po niya dahil sa iyo, dahil sa akin, dahil sa ating lahat. Para ho maramdaman mo bilang tunay na Kristiyano na nung nasa physical aspect ng kanyang buhay. Ayan ho yung mga ilang karanasan niya dahil po sa atin, para po ang kasalanan natin din na natin problemahan o problemahin sa eternity in hell. Kaya napakaganda po ng naging kalagayan natin bilang Kristiyano. Ang nakakalungkot yung pinagdadamot natin, yung supposed to be best time natin. Things that we receive from Him, all things that we have, galing po sa Kanya yan. Wala ho tayong pag-aari, neither your life, sa Kanya yan. Yung hininga ng tao, napakahalaga po yan. Pag yan po ay unti-unti po yan, nababawasan ang paghinga mo, hinahabol mo. Kaya nga po sa mga hospitals may nilalagay po yan para supplyan ka ng kakulangan ng oxygen. At hindi mo ngayon ma-realize mo ang Panginoon may-ari po niyan ng hininga na yan. Kaya po pag dumating na yung time talagang unti-unting uhugutan niyang kahit anong gawin po ng mga doktor. Wala na. Kaya it's better hanggat meron po tayong kalusugan, kalakasan. Gamitin na po natin ang lahat ng sangkap ng ating katawan para may bigay natin ang best sa Panginoon. Dahil yun ay proof may natutunan tayo since na po dumating ang good news of salvation sa atin. And then from time to time, natuturuan po tayo. Nakakarinig tayo ng preaching. Nakakabasa tayo ng salita ng Diyos. Kailangan may maturity na. May natutunan na ang tunay na Kristiyano. Upang sa ganun, i-appreciate mo yung ginawa ng Panginoon. At hindi ka magdadamot sa mga bagay na sa iyo. Samantalang alam mo na. Pinangalam na sa iyo ng Panginoon na yan po ay Kanya. Katiwala ka, katiwala ako, katiwala tayong lahat. Kaya rito po ay isipin mo, wow, tapos gagantihan ng mga tao na ito na nilalang niya. Pero hindi ho siya kilala rito. Pero hindi ho niya dapat gawin kasi nilabag nila yung 2 commandments. Love thy neighbor as thyself. Kaya ito po yun ang nangyari din. Ang nangyari po doon sa verse 30. When Jesus therefore had received the vinegar. Ano pong naging nangyari? He said, it is finished. And he bowed his head. Gave up the ghost. Yun po yung ginanti nila. Then sumigaw ang Panginoon. I trust kanina. May ginawa ang masama yung tao. It is finished. Then he bowed his head and gave up the ghost. Ano po yung pang-apat? A bowed head in atoning love. A bowed head in atoning love. Makikita po ninyo sa screen. Imagine mo yun. Nung makita po natin dito, ito yung demonstration ng kanyang pag-ibig, kapatid. Maasim, mapait, pinainom. Yan po yung naging buhay ng tao, maasim na pag-uugali, mapapait na pag-uugali, ang sinusukli dun sa Creator. Ngayon, kung ikaw ay nagpapakilala ng Kristiyano, kahit paano may narinig ka ng salita ng Diyos, naturuan ka, hari nawa wala ho tayong mapait at maasim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. I-check po natin. It is finished. He bowed his head and gave up the ghost. A bowed head in atoning love, pag-ibig po niya yan, ang tinapos niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. And then very clear naman po yung sinasabi. Kung titignan lang natin yung Ephesians chapter 5, ang wika rito, kung ikaw ay anak ng Diyos, ganito po yung sinabi. Be ye therefore followers of God as dear children. Kaya hindi ka lamang po pinakilalang as children, dear children. Bakit? Yung kanyang pagbabaw ng kanyang head in atoning love. Pag-ibig po yun. Kaya sabi ng verse 2, and walk in love, lumakad sa pag-ibig, naggaya
ni Kristo na ikaw po ay kanyang minahal and hath given himself. Yun ang proof ng kanyang pagmamahal sa tao, sa iyo, sa akin. And hath loved us and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. Mga kapatid, ito po yung dapat maramdaman ng tunay na Kristiyano sa bawat sandali ng kanyang buhay. Sariwa ang mga katotohanan itong mga pangyayari sa buhay ng Panginoon. Ikaw marahil, mula nung ikaw maging tao at nagkaisip, napakasarap ng higaan mo. Ilang kaya yung mga tao nagbigay sa iyo ng pasasalamat na ang best ang kanyang binigay para magpasalamat sa ginawa mo sa kanya. Then, hindi tayo kaya kasama dito sa mga gumawa pa ng katampalasanan sa Panginoon, ng pangungutya sa aksyon natin after na tayo ay makilalang Kristiyano. So isang bagay po dapat natin pag-isipan. Bowed head in atoning love. Ephesians 5, 1, 2, and then verse 10. Ephesians chapter 5, verse 1 and 2, ulitin ko, be ye therefore followers of God, as dear children, and walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. Sabi ng verse 10, proving what is acceptable unto God. Patunayan mo, ano bang katanggap-tanggap sa Panginoon? Paano natin malaman ang katanggap-tanggap sa Panginoon kung palagi naman tayong absent sa klase? Yung tinuturo ng teacher, that is the Holy Spirit. Kung palagi naman tayong absent, wala tayong idea. Ano ba yung mga bagay na acceptable sa Diyos? Tinuturo ng teacher. Kung halimbawa absent tayo bilang estudyante ho tayong lahat Wala tayo sa klase. So, yun po yung disadvantage nung hindi nagpapahalaga ng pakikipagtipon. Yung hindi ho talaga naglalaan ng time sa salita ng Diyos. Kundi palaging hawak cellphone, palaging hawak gadget. Ang daming time na inubos dyan, halos marahil lumampas ng alas 12 ng gabi. Hindi ho ba yung nakakalungkot sa panig ng Panginoon? Kaya sana ho ito ay at least makontrol natin ang ating mga sarili. Kung aabot ka man sana ng ganun, puro related sa yung spiritual life, ang mga bagay na yon, time kasi nyo yung ginagamit natin So mga kapatid, tingnan natin ang 1 John 3:16 to 19. 1 John 3:16 to 19. Para ma-restore po yung fellowship, ang kailangan lang po natin dito, confession. Kasi masarap po yung fellowship ng Panginoon. Yung pong bawat sandali ng mabigat mong nararanasan ay nararamdaman mo yung presence ng Panginoon, yung pakikiramay ng Panginoon, yung tinatawag ng Biblia na song in the night. Kasi pag sinabing night, tahimik po ito. Madilim na halos ang kapaligiran. Parang malungkot na pero may song in the night. Yan ay sa puso mo, nararamdaman mo. Inaawitan ka ng Panginoon ng mga ginawa niya. Siguro magkakaroon ka ng idea na mag-create ng isang kanta. Yung mga pangyayari sa buhay niya, gawan mo ng kanta. Alam mo ako, dati gumagawa ganyan, gumagawa ako ng tono. Pero dahil sa marami rin mga bagay na pinagkakabalan, hindi ko natuto. Gusto ko matuto ng panggigitaran, bumili nga ako ng gitara noon. Talaga ang atensyon ko, palagi pumupunta ko sa salita niya, pag-aaral, etc. ng ganito, no? Nais ko, ang aking hangarin dito, may taas talaga. Inihiling ko sa Panginoon, Lord, yung sa yung aral talaga, ayaw kong magkamali. Kahit maging bahagi lang po ako sa pagtataas nito. Pagpapahayag, okay na po sa akin yun. Basta't makilala ka lang, pamagitan ng mga salita na yan. Yan lang po. Yun po yung isang karanasan. Be ye therefore followers of God. Yan nga ang Ephesians 5. 1 John 3:16. Hereby perceive with the love of God. Because He, that's God. Very clear po yung 16. God po siya rito. Yung God na yun nag-manifest in the flesh because He laid down His life for us
and we ought to lay down our lives for the brethren. Kaya po tama po yung Galatians 6:10. Kung tayo man po'y nakagawa ng mabuti sa ating kapwa, maybe loved ones mo, friends mo, alright, yung mga ganun ba? Nakagawa ka talaga, bongga, binibigay mo talaga dyan, ha? Yung talagang mamahalin pambagay. Time, precious time, things na yung pinagpawisan, para lang ma-please mo. Pero paano yung second part ng Galatians? Paano yung especially unto the household of faith? Nangyayari ba yon? Baka pagdating ng mga household of faith, kapamilya sa Diyos, eh, hindi na nakikita yung ganong sigla, init na pakikitungo sa mga kapatiran. Yan po, check natin nating buhay. Ganun lang po kasimple yun. Especially unto the household of faith. Kaya po napakalaga talaga yung pag-ugnayan, pagkakaisa ng mga mananampalataya. Paano magiging matibay, paano magiging epektibo, kung sabog ang mga mananampalataya na supposed to be sa isang local church, ay sila po dyan ay maayos ang ugnayan sa isa't isa. They know their role, they know their part, kung anong pinag-usapan, ay ito ay susulong nila ito, susuportan nila sa pamagitan ng panalangin. If they have something to contribute, just do it. Alang-alang sa Panginoon, kasi yun, doon lang magiging efektibo, powerful, ang isang bagay na tayo sama-samang gumawa sa ating kapwa naman. Maaring yan ay unsaved loved ones mo, unsaved co-worker, unsaved classmates, unsaved neighbor, para naman madala natin sila sa Panginoon. That's Bible. Exhortation ng Panginoon yan. Yan po'y habilin sa atin. Yan po'y tinuturo ng Panginoon. Yan ay command ng Panginoon. Kasi very clear naman po yung Ephesians 2:10. Pero nagsimula doon sa 8. For by grace are you saved through faith, in that not of yourselves, it is the gift of God, in verse 8. Not of works, sabi ng verse 9. Alright, lest any man should boast. So ayaw niya tayong maghambog. Pagkatapos, sabi ng verse 10, for you are created in Christ unto good works. Unto good works. Yan po yung pinakapakay. Hindi po tayo niligtas para gawin na natin yung ating gusto. May plano, unto good works. Kanino natin isagawa yung good works na yon? Sa kapwa mananampalataya lang? Hindi ho. Unto all men. Pag sinabi natin unto all men, yung mga taong maabutan mo. Hindi naman siguro pwede namang literally, yung all men ay libutin ng buong daigdig. Paano ka makakalibot? Lahat ng tao, bibilangin mo. Isa-isa, hindi po yung ganun. Huwag mo tayong mamiloso po. Yung unto all men, yung mga tao na maabutan mo, iyan ay na malapit sa buhay mo na kaya mong abutan. Kaya mong abutan. Kaya napakasarap po ng talata na ito. Hereby perceive the love of God because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Verse 17. Ito yung bakit daw? Pasarin mo. But whoso hath these words goods. Sa sanglibutang ito, meron ka ng mga goods, mga gagandang bagay ng sanglibutan na pinoposes mo, nabili mo, natangka mo. Kaya mo nabili na itangka dahil binigyan ka ng pera. At kaya mo nakuha ang pera dahil binigyan ka ng lakas at talino ng Panginoon makapagtrabaho, makapaghanap buhay. Ganun lang po yun. Balik-balikan mo, umpisan mo, paano nanggaling yun? Paano ka nagkaroon ng pambili? Kasi may pera ka, paano ka nagkaroon ng pera? Dahil nagtrabaho ako, sino nagbigay sa iyo ng trabaho? At paano mo nagawa yung trabaho mo? Galing lahat po sa Diyos yun eh. Babalik lahat po sa Diyos yun eh. Ngayon, kung ikaw ay meron po ng mga good, ng sanglibutan ito, pinagkatiwala siya ng Panginoon, nakita mo ang iyong kapatid na nasa pangangailangan, and shut it out his bowels of compassion from him. Hindi ka nahabag. Ang question, paano nananahan sa iyong pag-ibig ng Diyos? How dwelleth the love of God doon sa taong ganon? Meron siya. Nakita niya ang kapamilya sa Diyos. Alright, nasa pangangailangan. Hindi siya nahabag. O yan po yun. Paano ang question ng Panginoon? Paano nananahan yung pag-ibig ng Diyos sa tao na yun? Kaya sabi ng verse 18, my little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth.
Kaya wala lang ho tayong magsabi na mahal ko ang kapwa ko. Oh yes, mahal ko. Kasi tatanungin ka do you love your neighbor na gaya ng Panginoon? Oo naman. Pero tang lang yun. Pero sabi dito, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. In verse 19, and hereby we know that we are of the truth, and shall assure our hearts before Him. Pag ginagawa mo talaga, yung pag-ibig ng Diyos nasa puso mo, kaya ka sinabihan hanggat may opportunity, let us do good unto all men, especially unto the household of faith. Ito, very clear ito. But whoso hath this world's good, seeth his brother. Ayan, kapatid mo sa Panginoon. Pangalawa, maaaring kapatid mo ito sa laman. Shouted have his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God of God in him. Alam ko, maraming mga pangyayari, no? Kaya kung minsan ay diskumpiyado ang nanay sa asawa na kapag bago sweldo si tatay, maraming kumpare, maraming barkada, libre dito, libre, pulutan, inuman, yung time nandun na. Tapos hawak-hawak pa yung manok. May batang maliit, ni hindi man mahawakan yung batang maliit, habang ang nanay ay nagluluto asikaso sa bahay. Ito, minsan nag-aaway. Tapos wala nang natira dun sa kanyang sweldo at pinagpaguran, wala nang mai pambili ng gatas yung anak at pagkain ng mga anak. Ganyan po minsan ang nililikha. Pamilya mo yan. Pero saan ka nagpakita ng bongga para sikat kapalakpakan? Kapwa. Pero nasaan yung especially unto the household of faith? So mga kapatid, ito po, nakita natin, a bowed head in atoning love. Kailangan ho may makita ng pagbabago sa atin. Alam niyo itong krisis na ito, ito pa'y aral po sa ating lahat. Paalala, time na binigay ng Panginoon para magmuni-muni tayo, magbulay-bulay. I believe that. Para ho makapag-spend tayo ng time with our loved ones, with our family. Magkaroon tayo ng magandang salo-salo bonding. Hindi lang ikaw ang kumakain with your barkada or with your friends. Tapos pagdating nung sa pangangailangan sa bahay, kinukuripot mo, kinukupit mo. Sana wala kong ganun ng mga Kristiyano. And then, ito po yung nakakalungkot. Pero nakita mo rito, yung atoning love ng Panginoon. Nauhaw sa pag-response ng taong nakarinig ng kanyang kauhawan. Tinanggap po niya, bowed head in atoning love. Ang katapusan ng kanyang buhay, it is finished, and he bowed his head, gave up the ghost. Wala ka na kung may dadagdag doon sa ginawa ng Panginoon na payment para sa ating kasalanan. Ikaw nakikinig na Kristiyano. Wala ka na may dagdag. Imagine you have all the package ng ginawa niya sa Calvary free. Forgiveness of your sins, redemption of your soul, gift of eternal life, gift of the Holy Spirit, registration ng iyong buhay, pangalan sa aklat ng buhay, commitment, assurance, na hindi kanya iwanan, pababayaan. Then another one, pag dumating na yung time na ihanda na niya, ang paglalagyan mo doon sa mga mansions in heaven, ang commitment niya, babalikan ka kung saan siya doon. Mamimit ka in the air, sasalubong pa sa'yo, ka-special mo naman, ka-special nating mga Kristiyano. Sasalubungin pa tayo ng Panginoon samantalang may nauna na siyang pagparito just to demonstrate yung kanyang pag-ibig na ang buhay niya mismo na pinakamahal ay hindi niya pinagkait para sa atin. Sana naman yung time mo, talents, buhay mo, wag mong ipagkait sa Kanya. Konti lang panahon ang buhay natin dito sa lupa. Wag natin pagkaitan ng time ang Panginoon. Ito, a bowed head in atoning love. Wala na. Iyuko na lang yung kanyang ulo. It is finished. And gave up the ghost. So, yun po yung ating mapapansin sa bagay nito. Then, let's go to the point number 5. Sa panglima, John chapter 20, verses 1 to 7.
John 20 verses 1 to 7. Alright, nangyari na po yung finished work ng Panginoon. Ito naman po ang uncovered head in resurrection. Uncovered head in resurrection. Nung mamatay ang Panginoon, binalot po siya ng uri ng napkin. Hindi po yung napkin na ating pinampupunas ngayon, kaiba ho ito. Iyan ang binalot sa kanyang body, nilagay dun sa libingan, tinakpan, nilagay pa ng bato sa harap. Yan po yung ginawa ng mga Roman soldiers para ho yung sinabi na niya na siya'y mabubuhay maguli. Ay hindi ho mangyayari, baka mamaya ang wika nga nila noon ng maruming isip. Baka mamaya ay binigyan niya ng mga pera ganito ganyan, no? And then pagkatapos pinalabas ng mga disciples niya. Tapos palilitawin na siya'y nabuhay maguli. Nabuhay ho siya talaga maguli. So ito ay uncovered head. Ibig sabihin na wala ng cover yung kanyang head in resurrection. Ito yung karanasan ng ulo niya. Nung siya'y namatay, ala na ho talaga yan, binalot ng napkin ang buong katawan, ulo, etc. At yun po yung kanilang kaugalian. Tayo rito, ang ganda ho ng kalagayan natin, sipin mo, no? May tena ka nga, no? Namatay ka na. Talagang abala pa yung pagkaburol mo. Pagkakagastusan yung kabaong, service. Puprosesyon pa tayo. Okay? Puprosesyon pang isang patay. Dadalhin doon sa libingan. At habang ho siya ay binabaon, ay tumitingin yung marami. At nung po siya'y naibaon, uwian na. Ayun na po, tapos na. Kaya po, yan po yung buhay ng tao. Ang ating Panginoong kaiba. Yung unang karanasan niya, na nakarecord sa ating pinag-aralan, wala hong mahigaan. At meron naman hong nagdulot sa kanya ng kasiyahan, pasasalamat, na yung pinakamayaman niyang tago-tagong pabango ay hindi ho siya nagatubili at nagkait na ito'y basagin at ibuhos niya sa ulo ng Panginoon sa kanyang pangapaa. Nag-react naman yung mga tao, kunwari nagmamalasakit sa mahirap. Pero ho sila'y nakatikim ng rebuke. Nakatikim ng rebuke. Nakatikim ng rebuke. And then yung taong gumawa noon, si Mary, ay kinumed ng Panginoon, kaya ang wika niya, binigyang isuran, hindi ho mawawala. Yung ginawa niya ngayon. Dito mo, kaya mga kapatid, huwag ka na magatubili. Bigay mo yung best mo. It is between you and God. Hindi na kailangan ho ipamalita mo yun. Si Mary, natuto talaga sa pagkikinig. Yun talaga nga, nakilala niya yung Messiah. And then, alam niya yung kung ano yung best, ano mangyayari sa kanya sa hinaharap, mamamatay man siya. Alam na niya. So, yung pinaka-best sa kanyang buhay, na tinatago, talagang bomba. Isipin mo, napuno ng pabango, no? Ng amoy, ng pabango. So, an uncovered head in resurrection, John 20 verses 1 to 7. In verse 1, the first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre. In verse 2, then she runneth and cometh to Simon Peter and to the other disciple. Si John po yan, yung palaging nasa dibdib ng Panginoon, whom Jesus loved. And saith unto them, sinabihan niya sila, si Mary Magdalene ay ito po ay pumunta, no? Doon early, when it was yet dark, unto the sepulchre, see the stone taken away from the sepulchre. So yun po yung nakita niya kasi wala ho yung bato na nakaharang doon sa takip. Then she runneth and cometh to Simon Peter and to the other disciples, whom Jesus loved, and saith unto them, they have taken away the Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid him. So tumakbo po itong dalawa. Peter therefore went forth and that other disciples, and came to the sepulchres. Nagtakbo pa silang dalawa. At sino po ang mas mabilis tumakbo sa dalawa? So they ran both together, and the other disciples did outrun Peter. Ayun. Naiwan si Peter kay John. The other disciple did outrun Peter. Na-imagine mo ito, no?
Ibig sabihin talagang excited na excited itong dalawa. Gustong makita yung pinaglibingan ng Panginoon. Umiral po yung curious sila. Find out. Kasi meron na sinabi ang Panginoon, 3 araw mabubuhay siya maguli. Na-find out ni Mary Magdalene, wala yung cover, takip ng libingan na. And came first to the sepulchre. Sinong nauna? Si John, bago si Peter. Hindi na po natin aalamin kung sinong mas matanda sa kanilang dalawa, no? Hindi ko binanggit dito. And came first to the sepulchre. Siguro dito ay talagang mas excited si John, kaya parang lumilipat siguro sa takbo, no? And in verse 5, he's stooping down, si John, looking in, saw the linen, clothes lying, yung linen, pinagbalot. Yet when he not in, then cometh Simon Peter following him, humihinga, went into the sepulchre and seeth the linen, clothes lie. Verse 7. And the napkin, di po yung napkin na binibigay ng McDo, Jollibee, etc. Di po yung ganun, no? And the napkin that was about his what? Head. Not lying with the linen clothes, but wrapped, nakatupi, no? Together in a place by itself. Kaya po yung point number 4 natin, or number 5, an uncovered head in resurrection. Wala na po. Yung pinambalot, yung sinuot, yung cover ng kanyang ulo, wala na ho. Wala na. Kaya yan po yung ating napansin. Uncovered head. An head uncovered doon po sa resurrection. Mga kapatid, napakasarap po na makita natin yung tagumpay ng Panginoon. Kaya Philippians 3, 9 and 10. Philippians 3 verses 9 and 10, and be found in Him, sabi ni Paul, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. I want you to notice verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection. Alright, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His what? Sufferings, being made conformable unto His death. Yan ang naging buhay ni Pablo. Kaya po yung John 1:12 na binabanggit doon na power, yan po yung power of resurrection. Kasi pagkababuhay natin maguli, na po, pag tayo binuhay, pagdating ng ating Panginoon, ay magiging gaya po tayo ng mga angels in heaven. Ang mga angels in heaven, sila po'y tinawag sa Old Testament na mga sons of God. Kaya yung John 1:12, ang sabi, as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God. And then makikita mo naman yan after resurrection, face to face, makikita na natin ang Panginoon. Kaya yun din po yung binanggit ng 1 John chapter 3, alright? 1 John chapter 3 verses 1 to 3. Kaya ito po yung ating nakita dito, that I may know Him in the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Yun po yung hinahanap ng Panginoon. Alam mo na ngayon yung power of His resurrection. He rose from the dead. Kaya yung mga namatay, nabubuhay kay Kristo, bubuhayin niya yan. Bibigyan ng glorious body, incorruptible, immortal, imimit natin siya sa air, then proceed sa third heaven for crowning. Kaya mga kapatid, napakasarap pong eksena. Looking forward for that. Kaya wala akong reason para ang Kristiyano discourage. Pansamantala lang po yung mga nagaganap dito sa lupa. Basta't makikita mo, kalmado ang pakiramdam mo, peaceful ang pakiramdam mo, kasi pinangahawakan mo yung sinabi ng Panginoon. Very clear na. Nire-remind ho tayo ng John 16:33. In this world you shall have tribulations, but be of good cheer. Hindi po yan tribulation after rapture, hindi po yun. And then be of good cheer, I have overcome the world. Yung tribulation na yan ay binanggit doon sa Romans chapter 5. Dahil po tayo justified by faith, pamagitan ng pananampalataya, nagkaroon tayo ng access sa biyaya, nagkaroon tayo ng peace with God. Sabi ng Romans 5 verses 1 and 2. Kaya makikita po natin the following verses. Kaya
we glory also the tribulation. Tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope, and then hope maketh not us ashamed. Kita nyo ang naililika nun? Yun po yun ang process. Sa power of His resurrection, the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Kung minsan ho, ayaw ho ang Kristiyano yung mag-suffer. Bang subo mo na, tapos dahil po ay kinalabit ng Panginoon ang heart mo, maring susubo mo, hinati mo, senior mo pa. O maaaring tiniis mo, naisubo mo na, total mas malakas pa ang pakiramdam mo, kailangan niya, binigay mo. Yan po yung mga ganong klaseng bang mga pangyayari sa buhay. Yung bang pinagpawisan mo patapos ay challenge ka ng Panginoon, binarden ka ng Panginoon, may somebody in need, na alam mo yan ay mahal mo sa buhay o marahil, o kaya yon ay kapamilya sa Panginoon. Natuto ka na kung anong tinuro ng Panginoon sa atin, kaya mong gawin ang isang bagay na gaya ng sinasad ng 1 John chapter 3. Hindi lamang alam mo yung 16, pero alam mo ngayon yung 17 and 18. Kaya ito mga kapatid, dapat po natin palagi isa-isip. Ilan sa mga karanasan ng Panginoon during His earthly ministry nang siya po ay pinapakilalang Son of Man. Walang higaan. May nagpasaya. At yung nagpasaya, nakarecord sa Biblia, hindi yan nalilimutan. Yung pinaka-best, precious ng kanyang buhay, hindi niya pinagkait. Hindi yung mga tao na nilalang ng Diyos, kahit paano umabot sila sa ganong edad, ay sinuplayan ng pangangailangan, binuhay ng Panginoon. Kahit paano sa maraming taon, anong ginanti nila? Ayun, pinagtawanan, kinutya, pinaglaruan. So hanggang umabot, nauhaw na siya. Kumbaga sa kauhawan, nauhaw siya sa pagkalinga ng tao, pagkilala ng tao, pasasalamat ng tao, pagpapahalaga ng tao, pagbibigay ng atensyon ng tao. Pero wala, anong ginanti? Mapait, maasim na bagay, pinainom, yun ang pinainom, hanggang ho siya'y malagutan ng hininga at naideklara na ng Panginoon, it is finished. Kasi yun na po talaga yung natural na ugali ng tao. Na sa kabila ng Panginoon ay naghahanap ng magpapasalamat, naghahanap ng pagtitiwala sa Kanya, naghahanap ng kahit paano ay mabigyan naman siya ng kapurihan, pagkilala, welcome, puwang sa kanilang isip at puso. Pero hindi ho nangyari. Yan po yung natural ng tao. Sana naman yung nature na yon ay hindi na ho umiral sa buhay ng mga totoong Kristiyano. Na huwag mong pagkaitan ng time ang Panginoon. Huwag mong pagkaitan ng kaliligayan ng Panginoon. Huwag mong pagkaitan ng best mo ang Panginoon. Hanggat nabubuhay ka, may pangako sa iyo. Ang commitment niya ay gagawin niya yun. Ako'y naniniwala. And I do believe naniniwala ka rin. But wag lang tayo doon sa isip, kundi gawa. Wag lang doon sa salita. Pakita ho natin sa tao na we are indeed the children of God. Na nagmamahal sa Panginoon. Hindi lang po yung gaya ng mga nirebuke niya. Pinupuri niyo ako sa bibig niyo, pero doon sa inyong mga puso malayo ako. They profess that they know God, but in their works they deny Him. Kaya yun po yung masaklap. Kung pagdating ng judgment seat of Christ, lahat po ito ay alalatag. Palagi mo akong kinukwento, sabi mo, kilala mo ako, mahal mo ako, pero hindi ko nakita yung sa action. Paano kung may nangyaring ganon? Sa judgment seat of Christ. Mga kapatid, hindi ho bumiro ka na ng iba, wag ang Panginoon. Pagbiro ka na ng iba, wag lang ang Panginoon. Kung ikaw ay nagpapakilalang tunay na Kristiyano. So ito po ay blessing sa atin to. Kaya isang bagay na dapat natin pagkatandaan. Hindi, punta natin ang last. Dito tayo sa Revelation 19 verses 11 to 12. Revelation 19 verses 11 to 12. A crowned head in victory. Ito na po. Ito na. Ang last niyang paghagupit sa mga tao dito sa lupa.
alright, na ayaw sa Kanya, nang bastos sa Kanya, nang lait sa Kanya, nang reject sa Kanya, hindi nagpahalaga sa nangyari sa Calvary, sa kabila nung sila'y nabubuhay, during the grace period, ay kahit paano may narinig, may nabasa, at lalo sigit ang mga matatapat na Kristiyano ay nagpatotoo marahil, pero still inignore, ni-reject, hindi binigyan ng importansya, kinuha ng Panginoon ang mga Kanya, naiwan ang mga lahat ng nag-reject, naiwan. So matitikman nila ngayon yung spirit ng devil, the spirit of Antichrist, and then yung galit ng Panginoon pagdating ng last part ng tribulation period. Ito na, ay itong tao na ito, yung Panginoon na ito, na nung panahon niya dito sa lupa, kung anong pinagagawa nila sa kanyang ulo. Di wala nga hong mahigaan, maigi merong isang gumawa, yung kanyang best binigay, ibinuhos sa ulo at sa kapaa, and then ano pa yung mga kasunod nangyari sa kanyang ulo? Aray, pinutungan. Ano pa yun? Pinutungan ng koronang tinik. Ano pa ho ang makikita ho natin na ginawa ng tao sa kanya? Alright? Ano pa ho ang nangyari? Ayun, uhaw. Binigyan ng vinegar. A bowed head in atoning love. Tapos po rito makita natin yung panglima. Ano nakita natin? Uncovered head in resurrection. Yan ang maganda, victory. Wala na akong balot sa ulo, ibig sabihin, di na natiling patay. And then, dahil o siya'y nabuhay maguli, umakyat, bababa muli, sabi ng Revelation 19:11 to 12, and I saw heaven open, and behold, a white horse, and he that sat upon him was called faithful and true, and in righteousness he doth judge and make war. Ito na ho, makikipagyera na ito. Kahit na ho magsama-sama ng United Nations, alright, mga lahing mga sikat. Ang wika po ng verse 12, his eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns, and he had a name written that no man knew but he himself. Pansinin ninyo, ang makikita ho natin dito sa Biblia nito. Kung titignan natin sa Revelation 1:10 to 11, may pauna na ho siya rito sinabi, I was in the Spirit in verse 10, on the Lord's day, sabi ni John, I heard behind me a great voice as of a trumpet saying, nagpakilala yung Alpha and Omega, the first and the last, and what thou doest seest, write in a book, and send it unto the 7 churches which are in Asia, Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. And I turned to see the voice that spake with me, and being turned I saw 7 golden candlesticks. And in verse 13, and in the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle. Ano nakita sa head niya? His head and his hairs were white like as wools, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire, and his feet like unto fine brass, as if they burn in furnace, and his voice as the sound of many waters. And he had in his right hand 7 stars, out of his mouth went a sharp 2-edged sword, and his countenance was as the sun shineth in his strength. So yan na po yung isang kasaysayan ng kanyang ulo. A crown head in victory. Magsimula na walang higaan po yung ulo. Tapos nagkaroon naman na igsan, binuhusan ng precious na pabango. And then sumunod, a thorn of crown. And then sumunod, ano po nangyari? Yung nung po siya'y mamatay, finish, yun po yung nangyari. And then, at natuloy po doon, nawala na po nung ilibing, at pagkatapos 3 araw na buhay, wala na po yung cover ng head niya, nakita na doon, alright, doon sa pinaglibingan. He rose from the dead, and a crowned head in victory. Mga kapatid, yan po yung kasaysayan ng ulo ng Panginoon,
na pinututuhanan ng Scripture, ano ngayon sa ito? Ano ngayon sa ito? Yan ang buong history. Kasaysayan na nangyari at mangyayari sa ulo na yan, na kung saan ay walang ibang ginawa kundi isipin ka, isipin ako, isipin tayong lahat para gusto niya ang taong nilalang niya makasama sa eternity in heaven. Lord, the Lord is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. 2 Peter 3:9. Ayaw niyang tao mapahamak. Pero bakit ang tao napapahamak sa impyerno masusunod? They refuse the person. They refuse the payment. Ayaw nilang tanggapin. Kung tayo man ay Kristiyano, sana sa practical aspect ng ating buhay ay hindi nakikita yung pagtanggi natin, nabigyang halaga yung time niya, nabigyang halaga yung kalooban niya. Sana hindi ho mangyayari sa atin sa practical aspect ng ating buhay. Kaya isipin po natin ito. Ito yung ating Panginoon na sinasabi nating tinanggap natin. Ito yung ating Savior na sinasabi nating tinanggap natin. Nagpakilala sa pamagitan ng Scripture ko ano naging karanasan. Hari nawa, ito ay magbibigay ng uri ng pagbabago sa ating kaisipan. Magbibigay ng pagbabago ng ating mga practices habang tayo pinagkakatiwalaan pa ng buhay. Pagkakataon na may pakita natin sa buong mundo na mahal natin unang-unang Panginoon, pangalawang ating kapwa na gaya ng ating sarili, at patibayin natin ang ating pag-uugnayan bilang pamilya ng Panginoon, household of faith. Mga kapatid, are you ready? Handa mo ba ito'y pakita, patunayan na ikaw nga talaga ay anak ng Diyos? Na ikaw talaga nagpapahalaga at nagmamahal sa Kanya. Handang ibigay ang best mo sa Kanya upang mabigyan siya ng katuwan, kagalagan bilang iyong gratitude. So, iyan po, ikaw ang magpapasya nun. Tayo ang magpapasya nun. Pero alam mo na yung mangyayari sa inaharap. Crown. Yung ulo niya punong-puno ng crown. Pagkat nalupig na niya lahat ng mga karyan dito sa lupa. Kaya nga crowns po ang binanggit sa Biblia. Lahat po ng crowns. And on his head were many crowns. Yun na po yung tagumpay. And then lahat po ng ibinango ng Panginoon, okay, na dinala sa langit, ay sila po ngayon ay papasok sa 1,000 taon na kung saan ay under the rulership of the Lord Himself. Imagine, yung lahat ng Kristiyano sa panahon natin ngayon na tinawag na Bride of Christ, yun po yung ating honeymoon. 1,000 taon na honeymoon with glorious body. Makikita mo na ang lahat ng best creation ng Panginoon. Makikita mo talaga ang iyong Panginoon at Savior. Talagang personal. Kahalubilo mo, kasama mo every moment of your life. Hindi ka ba excited? Kung tayo po ay talagang excited, dapat po talaga makita na sa huli nating panahon nito habang hinihintay natin yung deep excitement na habang tayo dahil excited, masayang naglilingkod, nagkikipagtipon, nakikinig, nag-aaral sa salita ng Diyos. And I do believe you are listening now. You are one of them. At purihin ng Diyos pagkat nakikita niya ang ating mga puso at isipan. Kaya isang bagay po natin pagbalay-balay as we have the opportunity to pray, express our gratitude. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan, maraming salamat. Sa naialay mong oras, magpapaunawa, alright, pagtuturo sa amin, pagpapaalala ng mga kaganapan na may kinalaman sa iyong ulo, pinatotohanan ng iyong mga kasulatan mula nung ikaw ay nagkatawad-tao rito na talaga kung ano ang naganap sa iyong ulo, Panginoon. And then salamat po, tinuruan mo kami, pinalalahanan ano itong mga bagay nito na napakalagang pansinin dahil ang ulo ng tao, ito po talaga yung nagiging napakalagang sangkap para isipin po ang isang bagay bago magdesisyon. Nag-uugnay po sila ng heart. Lord, thank you very much. Maraming salamat. Biyaya mo po ito, kahabagan mo ito, pagtitiwala mo ito, and we are so thankful for that. Katulungan mo po kami sa mga darating na sandali. May dadagdag mo sa aming buhay na ito ay amin ang ma-realize, maisip kung ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat.
ng magkatawang tao ay nagpakumbaba. Naranasan mong walang unan, naranasan mo kahit naman minsan ay yung kaligayahan ng gratitude na may ilagay, may alay ang best ng isang pinaukulang tao na nakinig ng iyong salita, naniwala, nanampalataya, and that is merit. Maraming salamat po sa mga natutunan namin mula kaninang umaga hanggang ngayon. Sana po ay baon-baon namin ito ang mga katotohanan natin ito para lalo po ito ay maging motivation sa amin, inspiration ng aming buhay. Hanggat may opportunity, gawin na po namin ang nararapat tungo sa iyong pangalan, kaluwalhatian at kapurihan in Christ's name. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. It's raining. Blessing po yan. Blessing. Kaya muli po, I salute you. God bless you all. Good night.